Hindi ka ba nagtataka na bayad ka ng bayad sa utang mo, pero parang hindi nababawasan ang outstanding balance mo? Bakit after 1 year, walang halos nababawas sa iyong loan? Ang laki-laki naman ng hinuhulog mo buwan-buwan. So, halimbawa, ang monthly amortization mo is 6,000 at sa unang buwan, sa 6,000, 1,000 lang ang napupunta sa principal at 5,000 ang napupunta sa interest. Ibig sabihin, more than 80% ng binabayad mo napupunta lamang sa interest. So, para maintindihan natin ito lalo, ito ay isang amortization chart. Ito ang number of months sa horizontal line at ang percentage naman ng monthly payments mo sa vertical line. Dito sinasabi na sa unang buwan ng iyong hulog, mas malaki talaga ang napupunta sa interest, which is more than 80% ng binabayad mo. At napakaliit lamang ang napupunta sa principal, which is less than 20%. Pero habang tumatagal, mababaliktad naman ito. Tataas ang mapupunta sa principal at liliit naman ang mapupunta sa interest. Pero kung yung loan mo ay 30 years to pay, kailangan mo mag-intay ng 18 years para maramdaman ito. So imagine sa loob ng 18 years na nagbabayad ka, konti lang pala ang nababawas sa iyong outstanding balance. Talong-talo ka kung gusto mong ibenta or ipasalo yung property mo dahil konti lang naman ang naibayad mo pala sa principal. So pag kukuha ka ng housing loan sa bank or Pag-ibig, they will actually not tell you that you can do an advance payment applied to principal. So pag ini-interview ka, hindi naman nila sasabihin na, uy, mag-advance ka to principal. Kasi hindi sila kikita. They will not earn from the interest sa iyong mortgage. So it is not something that they would encourage. They would just remind you na pay on time, but they will not say that you have to pay in advance for obvious reasons kasi they are corporations after all. So marami sa atin na pag may nakitang ads na nakalagay, 1 million townhouse as low as 6K a month, payable through Pag-ibig, very tempted na bumili ka agad. Pero ang hindi natin naintindihan at hindi sinasabi ng bank or Pag-ibig or ng developer is magkano yung total na babayaran mo. Dito papasok yung importance na meron ka mortgage calculator or meron ka amortization table. So dapat kung nag-a-adulting ka na, medyo alam mo na kung paano gamitin ito. So ito ang halimbawa ng isang amortization table. For example, ang loan mo is 1 million at 6% interest at 30 years to pay. Ang magiging monthly mo ay 5,995. This amortization table will show you na sa 1 million na inutang mo, 1.2 million ang magiging interest mo. Mas malaki pa yung binayad mo sa interest kaysa sa inutang mo. Makikita mo rin dito sa graph na mas mataas ang orange line or ang interest kaysa sa blue line or yung original loan amount mo, which is not an ideal type of mortgage. Dapat dito mas mataas ang original amount mo kaysa sa total interest paid mo. You know, that's how amortized loan works. So, worth it nga ba ito? Is there anything else that you can do? Paano kung na-promote ka, lumaki ang sweldo mo, nagkaroon ka ng biglaang bonus at extra cash? Dito na papasok ang advance payment to principal. So ito naman ang table para malaman mo ang effect pag nag-advance payment ka sa principal. So if you want a copy of this Excel file, please shoot me a message on Facebook or you can email me. So ito pareho lang naman na ang loan mo ay 1 million, 6% interest rate, 30 years to pay or 360 months. So sa ganitong setup, ang iyong kabuang interest is 1.1 million 58. So ito na nga. Halimbawa, nakapag-desisyon ka na magbibigay ka ng extra payment buwan-buwan na 500 pesos sa iyong monthly amortization. So, ilagay natin 500 pesos advance to principal. So, ano kaya ang pwedeng mangyari? Two very important things ang pwedeng mangyari. Una, nakasave ka ng 245,692 sa interest. So, instead na 1.1 million ang interest mo, makakasave ka ng 245,000 sa interest para sa buong loan mo. So pangalawa, iikli ang payment terms mo. So from 30 years to pay, magiging 24 years na lang to pay. So pag tinignan natin ulit ang graph, medyo okay na siya kasi mas mataas yung original loan amount mo kaysa sa interest mo. So imagine, ang laki ng impact, 500 pesos lang ang idadagdag mo sa monthly amortization mo. Paano pa kaya kung buong bonus mo ang ilagay mo? Sa ibang bansa, lalo na sa US, they get another loan just to make an advance payment to their mortgage because it has a compounding effect. So, paano naman kaya ang proseso ng pag-advance payment?
Pagdating sa pag-ibig, you can pay it separately. Then you have to inform the branch that you will make an advance payment to principal and it will be reflected to your receipt as an advance payment. So pagdating naman sa bangko, many have this assumption na hindi pwedeng mag-apply to principal because banks do not openly discuss it with their clients. Of course, because mababawasan ang kita nila. But they actually allow it. Banks allow it and some require you to go to the branch. Yung iba, kailangan itawag sa kanila. It really depends on your bank as well. So I suggest you call your respective banks on how to do an advance payment applied to loan principal. So as a general rule, every time nagbabayad ka na extra payment, na-apply ito sa principal balance ng loan. And in effect, umiikli ang number of years mo at nakakasave ka sa interest na babayaran mo. It is highly recommended pag nagkaroon ka ng extra money kahit pakunti-kunti, mag-advance ka sa principal mo. This will greatly benefit your future financial situation. So sabi nga nila, borrowing money is either good or bad. It depends on how you use it and how you make the most out of it. Thank you guys for watching. Again, I'm Chris, and if you have any experience about advance payment to principal, please comment down below. And if you have any topics in mind, comment down below. And don't forget to hit the subscribe button. See you guys next week. Bye.